Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama kayong muli sa araw na ito upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Sigurado po ako na masayang-masaya ang Diyos sa mga pagkakataong ito. Naririto po tayo upang siya ay sambahin at purihin at makinig sa kanyang salita. Sabi po sa Psalm 145 verse 3, "Great is the Lord and greatly to be praised. Great is our Lord and very glorious, and there is no end to His greatness." Kaya ngayon po ay dadakilain at papupurihan natin ang Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay.
sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong dinig ay luluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakilang na kami iyong ikay, kami iyong ikay lumulog, sa iyo tinataas ang ngalan mo. Bawat dalangin ay nagsasabi, Jesus, dakilang ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong ika'y lumuluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat dalangin ay nagsasabi, Jesus, dakilang ka. Dumako naman po tayo sa ating komunyon. Sabi po sa Mateo Kabanata 26, talatang 26 hanggang 29. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo
pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalaw ninyo sa kaharian ng aking Ama. Sa bawat komunyon ay ito'y pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa pagtanggap natin ng komunyon na ito, ay alalahanin natin ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkamatay. Manalangin po tayo. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Loobin niyo po na sa aming pagtanggap ng tinapay at laman ng sarong ito ay makaramdam kami ng kakaibang sigla at lakas na nanggagaling sa inyo. Tinatanggap po namin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa John 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin po natin ang talatang binasa ko. Di po ba grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin? To the point na isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang nag-iisang anak just to show His love towards us. Kaya naman kapatid, what is 10% compare sa buhay na isinakripisyo ng Diyos para ikaw at ako ay maligtas at mapatawad sa ating nagawang kasalanan? Kapatid, kung talagang mahal mo ang ating Diyos, hindi ka maghihinayang na magbigay. Dahil kung tutuusin, ang Diyos po ang unang nagbigay sa atin. At kung totoong mahal mo ang Panginoon, magagawa mo ring magsakripisyo tulad ng ginawa ng ating Diyos na pagsakripisyo para sa atin. Kapatid, kung totoong mahalaga sa iyo ang Panginoon, magagawa mo ring ibigay sa Kanya ang isa sa mahalagang bagay na iniingatan mo, ang iyong pananalapi. Palagi po nating pakatatandaan na hindi after si Lord sa iyong salapi, kundi after si Lord sa iyong pagsunod. Sige po, tayo pong lahat ay magbigay sa ating Diyos na buhay. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong mga screen. Maraming salamat po and God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po ay patuloy na mapagpala sa ating sama-samang panambahan sa gawaing ito. I have a very important message to everyone. My topic today is entitled, I was born for this. I was born for this. Sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future. Ako lamang ang nakakaalam ng panukala ko para sa iyo, plano ng kapayapaan at hindi kasamaan, plano ng pagsagana at hindi kalamidad, upang bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. Sa muli, magandang araw sa ating lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang isang powerful na topic na madalas nating marinig. Pero may deeper meaning sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. I was born for this. Bakit nga ba tayo ipinanganak? Ano ang purpose natin sa buhay? Sa mundong puno ng mga hamon at pagbabago, mahalaga na malaman natin kung anong ating layunin sa buhay na ito at kung paano tayo magsisilbi sa plano ng Diyos. Una, you were born with a purpose. Ipinanganak ka para sa isang layunin. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Tayo ay ipinanganak na may layunin ang Panginoon sa ating buhay. God created you with a plan. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa ating buhay. Lahat tayo ay may layunin sa buhay na ito. Hindi tayo sumulpot dito sa mundo ng walang dahilan. Ayon sa Biblia, tayo ay nilikha ng Diyos upang magawa ang mga mabubuting gawa na itinakda niya bago pa tayo ipinanganak. Kung iniisip mo na walang kwenta ang buhay mo, tandaan mo na ikaw ay may purpose. Hindi ka aksidente. Ang Diyos ang nagplano at nagsaad ng mabubuting gawa na dapat nating gawin. You were created with a plan at gawin po natin yung plano ng ating Panginoon sa ating buhay. You are His handiwork. Ikaw ay obra maestra ng Panginoong Diyos. Ang salitang handiwork o obra maestra ay nangangahulugang isang bagay na nilikha ng may kahusayan at layunin. Ang Diyos ay hindi nagkamali ng nilikha ka. Bawat bahagi ng iyong buhay, ang iyong mga talento, kakayahan, karanasan, ay bahagi ng plano ng Panginoong Diyos para sa iyo. Isipin mo ang isang painter na gumugol ng oras upang mag-paint ng isang masterpiece. Ganon din ang Diyos sa iyong buhay. He took time to create you perfectly for a special purpose. Huwag mong isipin na walang halaga ang buhay mo. Ang buhay mo ay isang magandang obra ng Panginoong Diyos. At may layunin na magsilbi at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. God has equipped you for your purpose. Inihanda ka ng Diyos para sa iyong layunin. In Jeremiah 1:7, "But the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Tayo ay tinawag ng Panginoon para sa Kanyang layunin at para sa ating layunin. He equips us. God equips those He calls. Kapag tinawag tayo ng Diyos para sa isang layunin, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng kakayahan, karunungan, at lakas upang matupad ang ating layunin. Huwag mong isipin na kulang ka o hindi ka sapat para sa mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng Panginoong Diyos. Katulad ng Diyos na tinawag si Jeremiah, sinabi niya, "Do not say I am too young." Dahil alam niya na tutulungan niya siya sa lahat ng bagay. God uses your unique gifts and talents. Hindi mo kailangan maging katulad ng ibang tao upang matupad ang layunin mo. Iba ka kaysa iba. Ang Diyos ay gumagawa sa atin batay sa ating mga natatanging regalo at karanasan. Kung ikaw ay may talent sa musika, sa pagtuturo, o sa paglilingkod,
Gamitin mo ang mga ito sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Isipin mo ang isang tagapagluto, ang isang chef, na gumagamit ng iba't ibang sangkap para gumawa ng isang masarap na putahe. Ang bawat sangkap ay may purpose at ang bawat isa sa atin ay may unique na papel na gagampanan sa plano ng Panginoong Diyos. Magtiwala ka sa kakayahan ng Diyos na ihanda ka para sa kanyang layunin. Gamitin mo ang iyong mga talents and skills para matupad mo ang purpose mo sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Embrace your purpose. Yakapin mo ang iyong layunin. In Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Let us stand firm in our calling. Stand firm in your calling. Minsan maaari tayong madala ng takot o pagdududa tungkol sa ating layunin. Pero kung alam mo na ito ang plano ng Diyos para sa iyo, tumayo ka at yakapin ito. Hindi ka nag-iisa at ang Diyos ay sumasa atin. Hindi natin dapat ikahiya ang ating layunin. Tayo ay pinanganak upang magdala ng liwanag dito sa mundo at ipahayag ang Ebanghelyo. Ito ang pinakamahalagang layunin na maaari nating tuparin habang tayo nabubuhay. Do not let fear hold you back. Minsan ang takot ang nagpapahinto sa atin mula sa pagtupad ng ating layunin. Pero ang Diyos ay binigyan tayo hindi ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at self-discipline, sabi ng 2 Timothy 1:7. Isipin mo ang isang mananakbo na tumatakbo sa paligsahan. Hindi siya titigil sa mga harang, mga obstacles sa kanyang harapan. Gagawin niya ang lahat para tapusin yung takbuhin na nasa kanyang harapan at marating ang finish line. Ganon din tayo mga kapatid. Kahit may mga challenges, dapat magpatuloy tayo sa pagtupad ng ating layunin. Huwag matakot na magpatuloy. Yakapin mo ang layunin mo. Gawin mo ito ng buong tapang at pananampalataya. Magtiwala ka sa Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas upang magtagumpay. You were born to make an impact to the world. Ipinanganak ka para magbigay ng impact sa mundong ito. Sabi ng Matthew 5:14, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." Your life is a testimony. Ang iyong buhay ay isang patutuo ng kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Sa bawat hakbang ng iyong buhay, ikaw ay tinatawag na maging asin at maging ilaw ng mundo. Sa pamamagitan ng iyong mga desisyon, pagpapakita ng iyong malasakit sa kapwa, ng iyong pag-ibig, makikita ng mundo kung sino si Jesus sa iyong buhay. Be a world changer. Ang layunin mo ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ang Diyos ay tinawag ka upang baguhin ang buhay ng ibang tao. Gamitin ka ng Panginoon upang makapagbigay ka ng epekto sa iyong komunidad, sa iyong bansa at sa buong mundo. Na may mga taong nagbabago ang buhay dahil sa iyo. May mga taong lumalapit kay Kristo dahil sa iyo. May mga taong nagliliwanag ang isipan dahil sa iyo. Isipin mo ang isang maliit na apoy sa gitna ng madilim na kagubatan. Bagamat maliit, ang apoy na ito ay nagbibigay liwanag at gabay sa lahat ng nakapaligid dito. Ganon din tayo. Kaya din nating magbigay liwanag at pagbabago sa ating paligid. Tanungin mo ang sarili mo kung paano mo maipapakita ang pag-ibig ni Jesus sa aking buhay at sa mga tao sa paligid ko. Ikaw ay ipinanganak upang magbigay ng epekto at impact sa mundo at maging instrumento ka sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Mga kapatid, tandaan mo ito, I was born for this. Ipinanganak ka para sa layunin ng Diyos. Ikaw ay nilikha upang maglingkod at magbigay liwanag sa mundo.
Unang-una na ang pagmamahal na maipapakita mo sa ating Panginoong Diyos. The greatest purpose of life is loving God. Makita ng mundo kung paano ka naglilingkod sa Diyos. Makita ng mga kaibigan mo, ng mga kapitbahay mo, ng mga kaklase mo kung paano ka nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon. Upang sila din ay madala mo. Upang sila din ay mayaya mo. Upang sila din ay maapektuhan mo na sila din ay matutong magmahal sa Diyos. The greatest purpose of life is loving God. Secondly is loving people. Huwag mong hayaang matabunan ng takot o pagdududa ang iyong layunin. Magtiwala ka na ang Diyos ay kasama mo. At siya ang magbibigay sa iyo ng lakas upang matupad ang kanyang plano sa iyong buhay. Hayaan mo, mga kapatid, na gamitin tayo ng Panginoon, na ikaw at ako, makita ng mga tao sa ating paligid kung paano tayo maglingkod at pagmahal kay Kristo sa ating Panginoong Diyos. At abutin din natin sila, kapatid, upang sila din ay matutong magmahal at sumamba sa ating Panginoon. We were born for this. We love God and we love people. Hayaan natin na tayo magkaroon ng matinding impact sa mundong ito. Kailangan ka ng kaibigan mo, kailangan ka ng kapitbahay mo, kailangan ka ng mga tao sa paligid mo, sa opisina nyo. We were born for this, to love God and to love people, and to make an impact to them. Manalangin po tayo, Panginoon, salamat po sa pagpapakita ng layunin ng aming buhay. Gabayan mo kami upang matutunan naming yakapin ang mga plano mo at paglingkod kami ng tapat sa iyo. Naway maging ilaw kami sa mundong ito at pagdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Makita ng maraming tao sa aming paligid kung paano kami maglingkod at magmahal sa iyo at kung paano namin sila aapektuhan na sila din ay matutong magmahal at maglingkod sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon, magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. The Lord bless you. The Lord bless you.